Isa ka ba sa nag-iisip na magsimula sa pag-vlog? Paano kung sasabihin ko sa'yo, mayroong GoPro na tagto 2,000 lang? And today mga kuys, itetest natin yung video quality niya. Gusto ko na rin i-share mga kuys kung saan ko binili to. Lately kasi mga kuys, yung isang GoPro natin na yung GoPro Hero 9, nagloko kasi nga sinugod natin siya sa ulan. Ngayon, hindi na talaga siya gumagana. Kaya ngayon mga kuys, para may pansamantala tayong magagamit na camera, naghanap ako ng maayos-ayos na camera. Naghanap ako ng murang camera na magamit natin. So, bali, ito na yun. So, bali yung audio, nagamit na rin ngayon mga kuys, yung internal mic lang niya. So, wala pang nakakabit dyan ngayon. Hindi ko alam kung ano yung kakalabasan ng video na to o kung ano yung kakalabasan ng audio nito mga kuys. So, bali, pabiyahe ako ngayon, papunta ng Santiago City para i-testing itong GoPro na ito. So, testing lang mga kuys. Kamusta yung video quality? Makikita nyo naman ngayon mga kuys kung malinaw ba. So, make sure mga kuys na pipindutin nyo yung settings button sa may bandang baba ng video. Malamang naman kasi si Facebook kasi nag-a-adjust siya ng video quality kapag mabagal yung internet connection. So, minsan kasi nakadepende sa internet connection natin yung video quality na pinapakita ni Facebook. Kaya make sure mga kuys na pindutin nyo yung settings sa pinakababa. Tapos siguraduhin yung naka 720 o kaya 1080. Try natin na tumatakbo yung motor habang nakasalpak dito sa may motor natin itong GoPro. So ito mga kuys, testing din natin itong GoPro kapag naka-attach ulit dito sa may motor ulit pero nakapaharap naman. Pag ganun, itakbo naman natin ngayon. Testingin din natin para makita natin yung video quality. So this time naman mga kuys, susubukan naman natin yung video quality niya kapag nakamount na dito sa may helmet. So mga kuys, nakamount na siya sa ating helmet. At the same time, mayroon nang nakakabit na external mic sa kanya. Hello, mic check, 1, 2, 3. So bali video quality niya dito mga kuys, ang resolution niya is 1080p. Tapos 60 fps. Yan na talaga ang gamit kong video resolution kahit sa may GoPro 9 natin. Hindi rin natin nagagamit yung 4K resolution doon. Nubukan ko rin kasi mga kuys yung 4K resolution. Dito sa Pinas mahirap i-play yung mga video na mayroong 4K resolution. Bakit? Kasi nga yung internet sa Pilipinas mga kuys hindi pa ganon kabilis. Tsaka hindi lahat ng mga tagapanood natin mayroong mabilis na internet at the same time nakaasa lang sa may internet ng kanilang mobile data. So testing nga rin natin dito mag high speed mga kuys. So dito tayo ngayon sa may bypass. Ayan, nakapirit tayo ngayon mga kuys. Tumatakbo na tayo na ang 100 km per hour. Ayan, 104. So patesting na rin natin kung okay pa rin ba yung buha niya. So ito, kabilis takbo. Tapos syempre yung audio quality, malinaw ba yung audio niya. Hello, mic check, 1, 2, 3. May mali pala akong nagawa sa test na to mga kuys. So bale, nawala sa isip ko i-check kung tama ba itong angle ng GoPro natin. Basta gumawa na lang ako ng video. Mahaba-haba na yung naging recording natin mga kuys. So sana naman tama lang yung pagkaayos ng camera natin. Hindi siya nakayuko at the same time hindi rin siya masyadong nakaangat. Ang alikabok. So update mga kuys, mag-aalas 8 na ng gabi. So bali ito ang quality ng ating camera kapag gabi na. Time check tayo mga kuys, 7:47 PM. So bali ang nakita kong disadvantage pala ng camera na to mga kuys, mahirap palang makita itong parang LCD niya maliit. Ito hindi ko makita kung recording siya. Ayan, kailangan mong ilapit talaga o kaya kailangan mong ihinto yung motor
Tapos hindi ko makita yung battery, kung ilang bar pa yung battery. Yun pala yung disadvantage ng camera na to. Anyways mga kuys, pwede namang hintuan, pwede namang tumigil para i-check. Daan nga lang pala ulit natin yung mga pinaglalagay nating mga langis dito. Wala na yung nilagay nating langis dito mga kuys. So sakto mga kuys, habang tinetest natin tong camera natin, ikutan na rin natin yung mga langis na ikinalat natin dito sa may Santiago City. Oo mga kuys, bali itong binili natin camera ay second hand lang. So parang refurbished kung tawagin. So bali in-order natin siya sa may Shopee. So itong mga unit na to, sa pagkakaalam ko lang mga kuys, ito yung mga sirang unit na tapos inayos lang nila, o kaya yung mga itinapon ng unit, o kaya binenta ng unit, inayos lang, pinaganda. Parang bago nga ulit tong camera na to mga kuys, pero hindi ito brand new, pinaganda lang na inayos. So ang price nito mga kuys is nasa 2,400 plus lang. Ako kasi mga kuys, may mga in-order akong mga accessories. Bumili ako ng mga extra batteries, dalawang extra batteries, tapos isang external mic, kaya umabot siya ng 3,084 pesos. Pero sa 3,084 mga kuys, mura na tong action cam na to. Kita nyo naman mga kuys yung quality nyo kahit gabi na. Talagang napabilib din ako sa itinagal ng isang battery niya mga kuys. So bale pangalawang battery pa lang natin to. Ang tagal malobat ng battery. Malaking tulong pala talaga na walang LCD. Tama yung sinabi ni Idol Cap Joel TV talaga. Buti na lang nakakwentuhan ko siya. So yun ang sabi niya sa akin, na mas maganda daw yung ganitong camera kaysa sa mga Hero 4. Kasi ito, wala siyang LCD mga kuys. Pag wala siyang LCD, meaning is mas makakatipid sa battery. Yan si Idol Cap Joel mga kuys, isa sa mga gumagamit ng ganitong camera. Check nyo yung mga videos niya, i-follow nyo na din siya. So bali yung link pala mga kuys is ilalagay ko na lang sa may comment section ng video na to para masubukan nyo ring mag-order. Bali hindi ito sponsored ha mga kuys. Binili ko itong camera na to. At the same time mga kuys, may mga napanood na rin akong trusted na mga vlogger din na dun umorder ng kanilang camera kay tancoro.ph sa may Shopee. So hindi ito sponsored mga kuys, binili ko siya. At the same time mga kuys, hindi ko rin kakilala kung sino yung may-ari na shop na yon. Kaya syempre kung bibili kayo, pag-isipan nyo munang mabuti. Pero sineshare ko lang yung naging experience ko sa pagbili. At ito yung nabili kong camera mga kuys. So far okay naman yung ipinadala sa atin na GoPro Hero 3 Plus worth 2,400. So yung 2,400 nyo mga kuys, isang camera na yon, may salpakan na ng battery, yung battery charger port, tapos dalawang pirasong battery, may kasama na rin siyang waterproof case, tapos may kasama na rin siyang case. Ito, itong gamit nating case ngayon mga kuys. Bale, kung sakali man siguro, ang bibilhin nyo na lang mga kuys, yung memory card pala. Wala kasi siyang kasamang memory card. Dati na kasi tayong may memory card mga kuys, yung ginagamit natin sa Hero 9 natin, yun din ang ginamit natin dito sa camera na to. So bali kung bibili kayo ng memory card mga kuys, sapat na yung 64 gig. Kung kaya nyo ng 128 gig, go! Kayang-kaya na magpuno ng isang travel motovlog. For example, mula Isabela, pupunta ka ng Manila, pwedeng ganun. Pwede na yung isang memory card na 128 gig mga kuys. At syempre mga kuys, kung bibili kayo ng memory card, make sure na original yung bibilhin nyo. Kasi meron yung mga memory card na peke, nagkaalat sa may Shopee ngayon. Kita mo yung price doon, meron yung tagi 50, tagi 100, wala, peke yung mga yon. I recommend mga kuys, sa mall kayo bumili ng memory card na 128 gig o kaya 64 gig. Depende naman yan sa trip nyong gawing content, kung magta-travel vlog kayo o prank. Kung prank lang naman o kaya mga short videos lang, kung pang Facebook lang, 3 minutes video, 4 minutes, 5 minutes, maximum of 10 minutes, okay na siguro yung 64 gig mga kuys. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Sana nakatulong sa pagpili ng tamang action camera mga kuys. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay please consider na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow mo na rin ang aking Facebook page.